unfortunately, cancer. Cancer siya, no? Poorly differentiated rectal adenocarcinoma na kalagay, no? Ganun, cancer sa liquid. Maganda at maulang araw mga idol. So ngayon is August 19. And matagal na tayong hindi nakakapag-upload sa channel natin kasi nakita nyo naman sa umpisa may pinagdadaanan tayong health issue. Last year, na-diagnose ako mga idol ng stage 3 rectal cancer. September yon, September. So ayoko sanang i-vlog to kasi syempre yung channel natin is puro adventure, puro kasiyahan lang. Pero sinabihan ako ng isang kaibigan kong doktor, si Ma'am Ali. Shout out sa iyo, Ma'am Ali. Alice Guerra. Si Ma'am Alice Guerra. Na sabi niya, i-vlog ko daw para ma-share ko yung journey ko sa paglaban ng cancer. At least yung kung sino man makakapanood, magiging awareness sa kanila yon. So dito, i-discuss natin yung mga symptoms na naramdaman ko, kung ano yung pinagdaanan kong treatment. Pero hanggang ngayon, di pa naman tapos yung treatment ko ongoing pa rin mga idol. So, short lang tayo mga idol, history. History nung nung sakit ko. So, balik tayo sa sa 2020, pandemic time. Kasi yun yung una ko na naramdaman tong sakit na to. So 2020, pandemic time, kami yung unang triage na na-assign sa NAIA. Pero during that time, pag nagpupupo ako is may kasama ng dugo talaga. As in fresh yung dugo. Siguro mga kalahating kutsara yung lumalabas. So that time, may kasama kaming doktor, si Doc Bailon. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, Dok, ganito, nagpupupo ako ng dugo, sabi niya. Tapos tinanong niya ako kung may masakit sa tiyan ko, sa puwet, ganyan. Wala man ako nararamdaman. Ang issue ko lang talaga is may blood yung stool ko, yung pupo ko. So sabi niya, baka hemorrhoids lang yan, sabi niya. Binigyan niya ako ng gamot para sa hemorrhoids. Pero, nung naubos ko yung gamot, sabi ko sa kanya, Dok, parang pa rin, meron pa rin. Meron pa rin dugo pang nagpupupo ako. Sabi ko sa kanya. So, advice niya sa akin is, sabi niya sa akin, pwede mag-consult ka sa surgeon, sabi niya. So, asap yun, nag-set ako ng appointment sa surgeon doon sa DGMC. Si Doc Dabo yan yung doktor ko yun, surgeon ko yun. Tapos nung pumunta ako sa kanya, kinapa niya yung puwet ko. So may nakapa siyang bukol. Sabi niya, nung una, sabi niya, hemorrhoids talaga yung diagnosis niya sa akin. Hemorrhoids to, sabi niya, grade 3 na daw, malaki na. So, kailangan ng tanggalin. So, sabi niya, mag-set kami kaagad ng date para ma-opera niya ako. Kasi, kahit pag-utot nun, nahirapan na ako kasi nagbablock na nga malaki yung bukol. Pero, ang niya talaga is hemorrhoids. So, sabi ko, sige do, i-set na lang natin appointment. During that time, ang daming requirements, may mga RT-PCR pa, yung swab. Pero na-comply ko lahat yan. So, September 2021, naoperahan ako. So, after operation, kinausap ako ng doktor, si Doc Dabo. Sabi niya, Sir, hindi hemorrhoids yung sakit mo. Ang natanggal ko is tumor, sabi niya. Pero, good news at hindi naman cancerous, hindi siya malignant, sabi niya. Pero, sabi niya sa akin, mag-undergo ka ng colonoscopy. Bigyan kita ng referral para masilip ulit yung large intestine mo, baka may natitira pa, sabi niya. So, after 1 month, nung nag-heal na yung operation ko, nag-undergo ako ng colonoscopy. Si Doc Lin nun ang gastroenterologist ko, GI ko. Then, nag-colonoscopy ako. Ang finding naman sa colonoscopy ko, hemorrhoids grade 1. Grade 1 yung finding niya. And then sabi ng gastroenterologist ko, Sir, after 1 year, balik ka sa akin, silipin natin ulit. Pero kahit yung bungad na lang, sa bungad na lang yung silip natin, sabi niya. So sabi ko, yes doc. Pero during that time, nababa naman ng order na ma-assign na ako sa Mindanao. So, ibig sabihin, hindi talaga ako nakabalik. After 3 years na, bago ako nakabalik sa kanya.
Itong ano na lang, itong 2024, saka ako nakabalik sa kanya. Pero sabi niya, nung bumalik ako sa kanya, sir, ako yung pinapabalik mo ganyan. Tapos tinignan niya ulit yung findings. Sabi niya, okay na yan, sir. Sabi niya. So, hindi niya na ako sinilipan. Hindi niya na ako kinoloscopy ulit. Nasa na ako dito sa Tagig na ako. And then, bandang May na yon 2025, pag nagpupo ako, naku, meron na naman ako nakikitang blood. Fresh na naman. Parang yung unang symptoms, bumalik ulit. Sabi ko, iba na naman to, sabi ko. So, naghinala na ako bakit ganon, dumudugo na naman. So, ang unang ginawa ko is bumalik ako sa surgeon ko, kay Doc Dabu. So, pagbalik ko sa kanya, ano niya ako, kinapa niya ulit, yung puwet ko, kinapa niya ulit. Sabi niya, sir, may nararamdaman na naman ako bukol, may nakakapa akong bukol. Sabi niya. So, ang advice na naman niya sa akin, kailangan ko na naman mag-undergo ng surgery ulit. Ang sabi ko sa kanya, sir, Doc, bakit, di pa tinanggal mo na yung bukol? Sabi ko sa kanya. Sabi naman niya sa akin, sir, ang bukol na tinanggal ko noon is yung nakikita ko lang. Yun lang yung tinanggal ko. Pero ngayon, may tumubo na naman, sabi niya. So, wala akong magawa. Sabi ko, kailangan ko talagang ipatanggal din kasi sumasakit siya So, nag-undergo ako ng surgery. September ulit yun. 2025. Last year, September ulit, 2025, nag-undergo ako ng surgery. So, September 2025, second surgery na naman yon. Nag-undergo ako, pangalawang surgery ko yon. Tatanggalin na naman yung bukol doon sa rectum ko. So, after surgery, discharge na ako. Tuwang-tuwa na ako kasi sabi ko sa sarili ko, ay salamat natapos na. Kasi hindi biro rin yung mag-undergo ng surgery. Ano talaga, nakakatakot, masakit, ganyan ba. Sabi ko, okay na. Then, na-discharge, umuwi na ng bahay. Then, ang protocol kasi, pag may tinanggal, ibabiopsy talaga yon. So, pinabiopsy niyan. Alam ko na yun alam ko na yun. Pero, waiting pa rin ako sa result na ganyan. Then, after 2 weeks, na tumulog yung yung Viber ko, si Doc Dabo. Sabi niya, nag-PM siya sa akin, sabi niya, sir, punta ka sa hospital, then may result na kasi yung biopsy, kailangan pumunta sa hospital, then i-discuss ko sa iyo yung result ng biopsy. Sabi niya, kinabahan ako noon. Kinabahan ako kasi nung una, hindi naman Pag pinipm ko sa kanya, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, sir, wala yun. Hindi cancerous yun, sabi niya. So may hint na ako may hinala na ako na, ano to? Sabi ko ganyan. So, nung umaga na yon, hindi talaga ako mapakali. Tapos nag-base na kami ni Mrs. ni Madam. Then pumunta kami doon sa DJMC. So, pagpunta namin sa DJMC, yun nga, yung parang hindi talaga maganda yung aura. May result na yung biopsy, malignant, cancer. Hindi talaga kami nakapag-react kasi diniretso niya kami. Parang hindi pa pumasok sa isip ko kasi cancer, lahat tayo pag narinig natin cancer, para katapusan na lalo pa ako, ako sa medical ako, syempre kahit pa paano, alam ko rin yung ganyan na sakit. Nag-post kami. Yung hindi makapagsalita. So, kami, tahimik lang kami. Then mamaya may nagsalita na naman si Doc Dabo. Sabi niya, sir, sabi niya, sir, huwag kang mag-alala, sabi niya sa akin. Magagamot pa yan. So, sabi niya sa akin, so i-refer kita sa oncologist. Sabi niya, ang oncologist ko is based siya doon sa Jose Reyes. Doon kasi yung ng mga colorectal sa Jose Reyes. I-refer kita. Pero bago ka pumunta sa kanya, gawin mo muna itong mga laboratory tsaka CT may mga laboratory siyang pinagawa sa akin CT scan, MRI, then lahat laboratory yon. Madami siyang pinagawa sa akin, kinumply ko lahat. Pero grabe, parang tolero kami. Tahimik lang kami ni Madam na pumunta doon sa sasakyan. Pero pagdating namin sa sasakyan, grabe, habulbul na kami talaga.
yung, ang unang naisip ko talaga is ano, ilang ano na lang ako, ilang araw, ilang buwan lang yung tatagal ko. Yun talaga, sabi ko. Tapos, pera. Yun, number one talaga yung pera, sabi ko. Mabibenta ko yata mga lahat ng yung sasakyan ko, bahay. Yun ba? Basta, yun eh, kasi cancer yan eh. Sabi nga nila, sakit na mayayaman yan eh. Milyon-milyon talaga ilalabas mo dyan. Which is true naman, kasi may mga kaibigan din tayo nag-undergo ng ganyan. Grabe, kawawa talaga sila. Financial, tapos stress ka pa. Imbis na gagaling ka na, mas lalo kung may stress. Kaya sabi ko that time talagang lumural ako. Ang unang ginawa namin is naghanap kami ng ano ng kung saan kami makakapag MRI at CT scan na mura. Kasi mahal talaga eh. And na find out namin na sa PGH nga mura lang siya. So pumunta kami sa PGH, nag-inquire kami doon. Sinamahan ako ng POIC ko si Poy Karinga kasi yung misis niya nagtatrabaho doon. So alam niyo naman gaano kahirap yung kwan kasi pumasok doon eh. So sinamahan ako ni Poy Karinga. And then, pumunta kami sa radiology kasi doon na kami magpa-schedule. So, down no down talaga kami doon. Lalong-lalo na ako, hindi ko talaga, walang pumapasok sa isip ko yan. Basta tulala lang ako nakaganyan. Tapos mamaya, iyak na naman ako. Tapos, tulala, iyak, ganyan. And then, may lumapit sa akin. Kasi nagpipila kami doon eh. Marami kasing nakapila. Then, may lumapit sa akin. Kumari ko pala si Maring Angel. Nagtatrabaho pala siya doon sa radiology. Tinulungan niya ako may schedule. Sa araw din 'yon. Tapos na CT scan ako. Una yung CT scan with contrast. Pero kung pwede lang sana na may MRI ako, yung araw din 'yon, magagawa. Pero hindi pwede kasi nga with contrast. Dapat matanggal muna yung contrast na nilagay sa iyo una bago ka ulit mag-MRI with contrast. Natapos ko lahat ng mga pinagawa sa akin ni Doc Dabu, mga lab at saka MRI sa CT scan, tinawagan ko si Doc Charles, yung kasamahan kong doktor doon sa Coast Guard. And then ni-refer niya ako kay Dr. Melendez, asawa niya. Medical oncologist siya. So, kaya sabi niya sa akin, mag-report ako sa kanya, sa misis niya. So, yun ang ginawa ko, nag-report ako sa kanya. Nag-private message ako kay Dr. Melendez. And sumagot naman siya agad. Pinapapunta niya ako doon sa binigyan niya ako ng schedule doon sa Usmon Hospital ng Muntinlupa para ma-check up daw niya ako. Pero ako, hindi mapakali talaga. So, sabi ko kay Madam, maghanap siya ng schedule niya. And then, nakita namin na may schedule siya doon sa DGMC. Malapit lang, doon din ako na-operahan. So, pinuntahan namin doon sa DGMC. Tapos, ang sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, madaling gamutin yan. Pero, matagal nga lang. Magagamot natin yan, sabi niya. So, nung narinig ko yung sabi niyang ganun, parang nabuhayan talaga ako, nagkaroon ako ng pag-asa. So, sabi ko sa sarili ko that time, sige, laban lang, bigyan natin ng magandang laban si cancer. So, yun, ura-urada, ginawa na ako kagad ni Doc ng nung binigay ko sa kanya yung mga laboratory ko, CT scan, MRI, gumawa na kagad siya ng treatment protocol ko. Then, sige, sinulat niya, nag-compute na siya doon. Tapos sabi niya sa akin, nung natapos niya doon, pinapunta na ako sa Tondo Medical Hospital. Kung saan doon ako mag-undergo ng chemotherapy. Nag-start yung chemotherapy ko around November. Ang 6 cycles tapos every 21 days. Yun yung ginagawa ko. And then yung gamot ko is oxaliplatin. Yung IV yun, through IV. And then meron akong oral na 15 days which is yung capecitabine. 4 na tablet sa umaga and then 3 tablet sa gabi. 500 mg yun, isa. Side effect ng chemo is yung wala kang panlasa. May panglasa mo bakal talaga. Tapos maraming singaw, tapos nangihina ka. Tapos bawal kami sa malalamig. Kasi para kami nakukuryente pag gumawa kami sa malalamig. Yun, lahat ng symptom na yun, nadaanan ko, pati diarrhea, tapos constipated, minsan. Pero may mga gamot naman na ibibigay.
May mga gamot naman silang binibigay para mabawasan yung side effect na mararamdaman mo. Pero ganun pa rin talaga matagal din kasi ano yung side effect, mawala yung side effect talaga. Yan, naramdaman ko lahat yan, yung wala kang ganang kumain. Pero isa lang yung ano ko yung ginagawa ko talaga pag wala akong ganang kumain. Kasi sabi ni Dr. Melendez is kailangan ko talagang kumain kahit wala akong gana. So ang ginagawa ko, kain, inuman ko ng tubig para bumaba yung kinain ko. Kasi kung hindi ko kain talaga, babagsak ka talaga. Kasi may time na talaga nanghihina ka na. During chemo ko talagang sobrang hina ko. Hinang-hina talaga ako. Pero minsan, kahit may hina ako, pinipilit ko lang talagang maglakad para pagpawisan ako. Yun lang. Pero may time din talaga, mas maraming time na nakahiga lang talaga ako kasi mahihina talaga. Yung mga ginagawa ko ng pagja-jogging, wala na yun. Hindi ko na nagagawa. Kasi talaga, hihingalin ka. As in, manghihina ka talaga. Yung parang sinasabi ng katawan mo na humiga ka lang. Ganun ang nararamdaman. Yun yung mga side effect na naramdaman ko. Pero depende sa katawan ng isang nagki-chemotherapy. Hindi kami pare-parehas na nararamdaman talaga. Pero mostly, same lang din yun. Pero mayroon iba talaga na hindi talaga makakain. Kahit anong gawin nila, hindi talaga papasok yung pagkain. Ilalabas nila. After ng first chemo ko, nung oral na ako, medyo kaya pa, malakas-lakas pa. Pero pagdating ng second, palala na ng palala yan Second, third, fourth hanggang 6 cycle na talagang hinang-hina ka. Second cycle ng chemo ko, grabe, yun na yung talaga, isa sa worst na nangyari, hindi ako nakahinga talaga. As in, ang inisip ko na itatakbo na nila ako ng ER. Pero ako kasi, nilalabanan ko lahat. During na nakakemo ako, nararamdaman ko na sumisikip na yung ko. Gumaganya-ganyan na ako. Pero pinipilit ko pa rin huminga. Then, talagang hindi na ako makahinga. Tapos sabi ko, si Ma'am Leia kasi yung nurse doon. Ma'am Leia, hindi na ako makahinga. Sabi, ha? Sabi nila sa akin. So, pinatay nila kagad yung IV ko. And then, pinahiga nila ako, oxygen, tapos pulse rate, ganyan. Tinignan nila lahat. Tapos, in-ECG din nila ako. Pero lumabas naman normal. Yun pa yung isang side effect ng ng gamot namin, ng chemo drugs namin, yung hirap kong huminga ganyan, tapos nalalambot yung tuhod mo. Pag lumabas kami doon, grabe lambot na ng tuhod. And then doon sa room, kami doon mga 6, minsan 8, ganyan, 6. Sa umpisa, pag hindi pa kami, wala pang gamot, maiingay kami, kwentuhan kami. Siyempre, nagpapalakasan kami ng loob. Kaya natin to, laban, ganyan kami. Pero once na dumaloy na yung chemo drugs doon sa, doon sa katawan mo, unti-unting tahimik na kami lahat. As in talaga, wala na nagsasalita, pinapakiramdaman na yung sarili pinapakiramdaman. Ako, maingay din ako, papatawa ako minsan. Pero nung pumasok na yung chemo drugs, tahimik na talaga ako kasi parang may phobia ako na baka mamaya maramdaman ko na naman yung hindi hirap ako huminga, ganyan. Yun yung yun yung parang may anxiety na ako. And then, syempre, sa hirap ng chemotherapy, pero hindi naman ako hindi pumasok sa isip ko na susuko ako Kasi, palaban tayo Simula pagkabata, palaban na tayo Marami nang nangyari sa buhay natin na mabibigat. Ito pa ba, sabi ko. Kaya sabi ko, laban lang hanggat kaya. Kaya yun, awa ng Diyos, natapos yung chemotherapy ko ng February. And then, after ng chemotherapy ko, radiation ang susunod. Which is yung radiation ko naman is kay Doc Paragas doon sa Manila Doctors. Naman yon 30 days. Araw-araw yon Mula April hanggang May. Doon nga ako nag-birthday. Nira-radiation ako ng birthday ko. April 22. Radiation naman, araw-araw yan. 30 days yan. Imus, Manila kami ni Madam. Saglit lang naman yung radiation Mga lang yon Mga wala pang 5 minutes Matagal lang yung preparation. Pero yung ikutan kami ng machine, mga 5 minutes, matagal na yan Mabilis lang yon.
Pero yung side effect is same lang yung nararamdaman namin. Kasi ano pa rin ako dun, may oral pa rin ako na capecitabine. So ano yan, April hanggang May ko ginawa yung radiation ko. Sa radiation, ano pa, sunog yung ano ko, sunog yung puwet, parte ng puwet sunog talaga kasi doon ano talaga yung nagra-radiation tapos yung gilid medyo sunog din yan, pati yung singit sunog din. Pero normal lang yon. May binigay man din sa akin na ano pangpahid na gamot. So, emotional effect, syempre nung una, mahirap talaga tanggapin. Ikaw ba naman sabihan na may cancer eh. Mahirap talaga tanggapin, pero syempre, sa katagal-tagalan wala ka naman magagawa eh, nandyan na yan eh. Ang gagawin mo na lang is laban lang hanggat kaya. Huwag kang susuko. Laban lang talaga. Darating yung point na ano, na acceptance ba? Dapat matanggap mo na, yun, may sakit ka. Para huwag kang mag-in denial na wala kang sakit. Tanggapin mo lang. Pag natanggap mo na yan, ano na yan eh, andyan na yan eh. Yung luluwag na yung pakiramdam mo na parang normal routine na lang, talagang lalaban ka na lang. Sundin mo na lang lahat kung ano sabihin ng doktor. Ganyan kasi nandyan na yan eh. And then yung ano naman, yung syempre, ang kinakatakutan natin, syempre, mamamatay, di ba? May cancer ba naman yan? Ang bilis pa naman. So yung kamatayan talaga yung pinaka nakakatakot sa lahat. Pero sabi ko nga, wala namang permanente sa mundo eh. Una-unahan lang yan. Habang nagigising pa tayo sa umaga, piliin natin maging masaya parati. Mas piliin natin maging masaya sa anong buhay natin araw-araw. Ang sakit, ano lang yan, dadaan lang sa atin yan. Problema, dadaan lang sa atin yan. Sabi nga nila, habang buhay ka, may problema ka eh. Gusto mo bang mawalan na ng problema? Siyempre, pagpatay ng isang tao yun, wala na siyang problema. Pero piliin pa rin natin lumaban, mabuhay pa rin tayo, maging masaya tayo araw-araw. O ano naman ako eh, yung sa suporta, siyempre si Madam, parati kong kasama. And then yung mga kwan ko, yung mga workmate ko, sina Poy, Karinga, yun, si Kumari ko, si Angel. Ano naman supported sa trabaho, ano, sinusuportahan talaga nila ako dyan. Sir Yap, yan, mga advice diba, motivational. Halos lahat naman sa trabaho, sa work ko, sinusuportahan nila ako. Sabi nga nila sa akin, sige lang si Ma, pag may kailangan ka, magsabi ka lang sa amin. Which is, ginagawa ko naman. Kung talagang hindi ko kaya, ako kasi, pag kaya ko, kaya namin ni Madam, hindi kami nangingi ng tulong. Pero kung nararamdaman ko na kailangan ko naman ng tulong ng iba, yun yung time na humihingi ako. Which is, mayroon talaga akong maasahan naman, lalo sa workmate ko, sa mga workmate ko. Doon kasi sa chemotherapy namin, mostly, matatanda na lahat talaga yan. Tapos, ang mga kasama ko doon is mostly mga breast cancer. Pero may kasama ako doon, colorectal din, cancer, si nanay. Yun talaga yung nag-focus yung sarili ko kasi matanda na pero ang lakas-lakas niya. Nauna siya sa akin na nag-chemo. Kaya sabi ko sa isip-isip ko lang, si nanay nga kaya, ako pa kaya, sabi ko na mas bata pa ako sa kanya. Pero grabe, bilib na bilib ako kay nanay. Kaya yun, isa sa inspirasyon ko yun eh. Lalo nung nahirapan na akong huminga, siya pa nagsabi sa akin na, hinga ka lang. Inhale, exhale ka lang. Sabi niya sa akin, hirap nga akong huminga eh. Sabi ko, huwag kang kabahan. Sabi niya sa akin. Kasi naramdaman niya rin yun eh. Yun yung isang side effect sa amin doon sa chemo drug namin. Mga colorectal na hirap kaming huminga. Mahirapan talaga kami huminga lalo pag malamig. So si nanay, yun, isa sa pinaka-best na ko yun, inspiration ko. Siyempre yung mga doktor na nag-ano sa amin, lalo sa akin yung mga doktor ko, oncologist, med-oncologist, radio, and then yung surgeon ko, ang babait nila. Talagang, sabi nga nila, huwag kang mag-alala, madali lang yan, madali lang gamutin yan, matagal nga lang.
Sabi niya sa akin. Kaya blessed talaga ako sa kanila. Blessed talaga ako sa kanila. Lalo yung si Dr. Melendez at saka halos naman si Dr. Ragas tapos si surgeon ko si Dr. Coleba, sabi niya nga sa akin, gusto ko ibigay yung ah, pinaka-best sa'yo. Sabi niya, kaya ano talaga ako ba, yung inspired talaga akong lumaban. Kaya laban talaga. So sa ngayon, hindi pa rin tapos yung laban mga idol kasi padating pa lang yung pinakamalupit. So next week, surgery ko na. August 24. Kaya sana ipagdasal nyo ako mga idol. Pero parati naman ako nagdadasal, parati ako kay Black Nazareno sa Quiapo. Kasi siya talaga yung kakapitan natin, ang Panginoon talaga ang kakapitan natin sa lahat. So sana maging successful, ipagdasal nyo ako mga idol. Sana ipagdasal nyo ako mga idol na maging successful yung surgery ko next week. Kung may nararamdaman tayong kakaiba sa katawan natin, huwag natin ipagsawalang bahala. Kasi na yun hindi normal yun. May nagbibigay na sa iyo yung katawan mo ng nagsasabi na yung katawan mo na, uy, may problema, ganito, ganyan. Dapat i-address mo yon. Kung may pagbabago sa katawan mo, i-address mo yon. Lalo pag, libos, masakit yung tiyan mo, may nararamdaman kang masakit, huwag mo ipag sa walang bahala yan. Katulad sa akin, yung blood sa stool. Marami dyan, kasi marami dyan na may blood sa stool. Pero hindi nila sinasabi yan kasi iniisip nila is, yun nga, almoranas. So, dapat yan, pag may nakita kang, kasi yan yung isang simptomas ng colorectal Blood sa stool, paiba-iba yung constipated, diarrhea, pain, sakit sa tiyan, bloated ka, mga ganyan. Yan yung mga karaniwang nararamdaman Pero once na may dugo na yung tayo mo, wag mong ipagsawalang bahala yan. Dapat ipatingin mo talaga sa doktor yan. Kung hemorrhage yan, so be it, mas maganda nga. Dahil nakita mo, sa early pa lang, nakita mo na hemorrhage yan. Pero what if, cancerous yan, hindi mo pinansin, inisip ko lang na, para sa akin lang din dati, inisip ko lang na, hemorrhage lang, wala yan. Yung pala, cancerous na. So, dapat, pag mga ganun idol na may nakita kayo na dugo or itim yung tae, iba rin yun. Pag itim yung tae, parang dugo rin yan. Na parang may bleeding ba sa loob. Kaya nagiging itim yung tae mo. Pero kung fresh talaga yung nakikita mo na sa tae mo, mag-consult ka sa doktor. Mura lang naman yun Mas maganda nga mag-detect mo kaagad. Ang mentality kasi ng iba, takot pumunta sa doktor, takot na, what if, ganyan. Mas maganda nga, early detection, mas maganda, better yun, kasi mas madaling gamutin. Kaysa naman, pupunta ka na kung terminal stage na, mas mahirap yun. Diba? So, dapat huwag kayong matakot mga idol. Pag mga ganyan, magpa-consulta ka agad kayo sa doktor. Huwag kayong mag-self-medication, napakahirap yung self-medication na yan. So, sa buhay mga idol, pag nagising pa tayo sa umaga, blessing na yon. Kaya wag na wag tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga habang may buhay, may pag-asa yan. Tapos pag may sakit ka, yan nga yung question mo si Lord na bakit sa akin, ano ba nagawa ko? Hindi mali yun. Dapat wag mong questionin yan na bakit ka binigyan ng sakit na ganyan. Kasi baka mamaya, wag mong isipin yung negative side. Positive lahat yung isipin mo. Sa positive side, lahat ang isipin mo. Kasi sabi nga, lahat ng matitinding laban o battle sa buhay, ibinibigay ng Diyos sa pinakamatapang niyang sundalo. Yun yung parati mong isipin. Kasi alam ng Diyos na kaya mo yan. Kaya laban lang, wag mawala ng pag-asa mga idol. Ganyan talagang buhay, habang buhay yan. Meron daraan sa atin ng problema. Pero wag natin isipin parati na negative yan. Wag tayo mag-focus sa negative, mag-focus tayo sa positive side nun. So ito yung magiging natin mga idol.
adventure natin ngayon. yung, yung pakikibaka natin sa cancer. Kaya sana supportahan nyo ako mga idol. Kung nakarating ka na sa video na to, sana idol, i-share mo to. I-like and share mo para makapagbigay tayo ng awareness ba sa mga kapwa natin. Ito na siguro mga idol yung pinakamatinding laban ko sa buhay, yung pakikipaglaban sa cancer. Pero dahil naman dito, sa cancer, naging matatag ako, mas tumindi pa yung pananampalataya ko sa Panginoon. And yun, siguro ito na yung ano ko, yung gagawin ko, yung makapagbigay ng awareness ba sa iba. Makatulong sa iba. Yan na yung parati nating gagawin. Kaya sana mga idol, supportahan nyo pa rin ako sa susunod na adventure natin. Itatry namin ulit i-vlog yung sa surgery kung kaya natin makapagkuha ng photo. Then, yung journey pa rin, yung kung anong pa rin yung treatment na gagawin next para malaman nyo rin mga idol. So, salamat mga idol. Yun lang muna sa ngayon ng vlog natin. Sana may share nyo tong vlog na to para makapagbigay tayo talaga ng ng awareness sa mga kapwa natin. Kasi alam ko talaga na marami dyan yung natatakot magpa-check up. Yung sinasarili lang ba nila, yung mga nararamdaman nila. Then, kasi number one talaga pera, takot sa gastos. May libre naman na consultation yan. Yan, sasabihin na isama natin sa next na vlog natin mga idol. So again mga idol, maraming salamat. Sana i-share mo tong vlog na to. Salamat mga idol. Peace. Enjoy lang tayo parati mga idol. Habang may buhay, may pag-asa. Piliin natin maging masaya araw-araw mga idol. Bye-bye. Peace.